Hello guys! Welcome back! Malapit na ang closing time kaya naman dapat lang ready na ang ating documents for IPCRF review and evaluation for teachers 1 to 7 para hindi talaga ma-disturb ang tinatawag na undisturbed vacation natin. Kaya naman sa video na to, i-guide ko kayo kung paano ma-prepare ang mga documents needed for the PMES objectives, lalong-lalo na sa ating mga non-classroom observable indicators na talaga namang kadalasang pangmalakasang paperworks ang kailangan. Dito ay magpapakita rin ako ng mga sample files para mag-guide kayo at pwede rin ninyong ma-avail ang mga ito sa aking PMES Guide products. Kaya don't skip and watch till the end. Let's go! Bago tayo magsimula, ipinapakita ko lang ang basis natin sa video na to, ang DepEd Memo number 89 Series 2025 o ang Guidelines on the Multi-Year PMES for Teachers from School Year 2025 to 2026 to 2027 to 2028. Meron din akong complete episode sa lahat ng laman ng memo na to, kaya pwede ninyong balikan para mas guided pa kayo sa laman niya. Sa ngayon, tututukan na lang natin ang para sa performance review and evaluation ng teachers. Gagawa po ako ng separate video for our Master Teachers 1 to 2. For teachers po ang video na to. Sa ngayon, ipinapakita ko ang mga PPST indicators na naka-assign for teachers 1 to 7 for school year 2025-2026. Makikita nga natin na mayroon tayong 14 indicators at karamihan sa mga ito ay under COIs or Classroom Observable Indicators. Ito ay ang mga objectives na ina-attain natin during classroom observations. Make sure mga chairs na done na kayo sa ating classroom observation this school year tulad ng ipinapakita ko para hindi kayo magkaproblema sa mga scores ninyo for NCOI. Kung mababa ang score ninyo, may chance pa kayo na mag-ulit ng demo para sigurado. Tandaan na hindi na pwede ang satisfactory na rating sa new ECP or promotion guidelines after 3 years, kaya dapat VS to outstanding tayo. Pero may good news nga dahil meron tayong update tungkol sa classroom observation. Nabanggit ko na ito sa nauna kong video. Imbes na 2 demo ang kailangan this year ay pwedeng isa na lamang. Panoorin ang patungkol sa bahaging ito sa video kung saan in-update ko kung ano ang gagawin, kung saan ipinaliwanag ko ang updates para malaman ninyo kung anong gagawin kung isa lang ang demo mo or hindi ka pa nakapag-demo for this school year. Para kung hindi ninyo ito nagawa, pakiusapan na ninyo ang inyong raters or heads para ma-observe nila kayo ng kahit isang beses lang. Or, kung hindi ninyo natapos ang lahat ng indicators at may isa na kayong classroom observation, or gagamit na lang po kayo ng reflection journal at maglagay ng evidences as proof of implementation doon sa sinabi ninyo sa reflection journal. Kung magawa na ninyo ang classroom observation plus reflection journal kung kinakailangan, wala na kayong magiging problema sa COI ninyo during the review and evaluation of IPCRF. Make sure lang na makuha ninyo ang Signed Classroom Observation Tool or COT, observation notes at signed lesson plan for your observer or observers para kumpleto ang inyong files. Although COT lang po ang kailangan nating MOV, makikita natin mamaya, mag-proceed na tayo sa iba pang importanteng bahagi ng IPCRF documentation. Sa ngayon, ipinapakita ko na ang PMES tools for teachers 1 to 3. Halos parehas lang ang for teachers 4 to 7, kaya ito na lang din ang basis natin. Total, sasabihin ko na lang at the end of the video kung ano lang yung maidadagdag na MOV dapat ng mga teachers 4 to 7. Ang pagkakaiba nga lang kasi ng dalawang position levels na to, kung titingnan natin, mas mataas ang expected na level of rating ng mga teachers 4 to 7 sa kanilang classroom observation.
Sa mga teachers 1 to 6, hanggang level 6 ang pinakamataas na rating nila sa demo, while sa teachers 4 to 7 ay level 7. So ipinapakita ko lang for the sake of the newly hired teachers na sa COI, ang means of verification na kailangan ay COT lamang kung iisa ang observer during the demo teaching. Kung higit sa isang nag-observe sa'yo, ang kailangan mo ay Inter-Observer Agreement Form. So sa mga COI objectives na ito, COT lang talaga ang kailangan. Sumunod naman na tutukan natin ay itong mga non-classroom observable indicators. Medyo mas mahirap nga silang ihanda dahil ang daming kailangan at talagang magkakaiba. Based dito sa list, 5 lamang ang mga NCOIs. Isa-isahin natin ang mga kailangang MOVs para makakuha tayo ng outstanding na rating o di kaya ay at least very satisfactory. Tulad ng nasabi ko kanina, huwag nating hayaan na satisfactory ang magiging rating natin kahit isa man sa mga indicators dahil nakakaapekto ito sa ating application for promotion o reclassification. Unahin na natin ang unang NCOI, ang Objective 8 or PPST 4.4.2. Ito ang participated in collegial discussions that use teacher and learner feedback to enrich teaching practice. Bago natin tingnan itong mga means of verifications, tingnan muna natin itong performance indicators. Meron tayong dalawang criteria, ang quality and timeliness. Dito sa quality, makikita natin na para makakuha tayo ng outstanding rating, kailangan nating maipakita ang MOV number 3. Kung saan dito sa list of MOVs, makikita na ang MOV3 ay ang accomplishment report or minutes of LAC sessions or other collegial discussions, highlighting the teacher's contribution in the professional collaboration. Pero take note na sa timeliness para makakuha rin ng outstanding rating, kailangan across 4 quarters ang MOVs. Ibig sabihin, dapat nakapag-attend tayo ng at least tig-isang collegial discussions per quarter. Para naman sa VS, kailangan daw ng MOV2 o Learning Journal showing the teacher's reflection on enriching his or her teaching practice based on the LAC sessions, meetings, or other collegial discussions on teacher and learner feedback with proof of attendance. At sa VS naman na timeliness, across 3 quarters naman ang kailangan. Para sa mga hindi naka-attend ng LAC session, maaaring mga staff meetings na patungkol sa teacher and learner feedback ang agenda. Ito yung mga topics na may kinalaman sa teaching and learning practices. Pwede rin ang mga ito. Or other collegial discussions ay accepted din tulad ng focus group discussions among peers or co-teachers kung saan nag-usap kayo tungkol sa mga bata, halimbawa sa mga kapwa mo teachers ng grade 7 para ma-reach ang mga at-risk learners. Yan po ay considered na FGD. Ito yung sample ng FGD minutes na sinasabi ko na kailangan mo para sa MOV na ito. Dito naman ay nagpapakita ako ng sample ng isang LAC session minutes na kailangan as MOV. Pwede rin ang accomplishment report na tulad nito. Usually, nanggagaling ito sa mga master teachers dahil sila ang nagpa-finalize ng mga LAC reports. Ang mga sample files pala na tulad ng ipinapakita ko ngayon ay kasali sa ating PMS Guide product. Kung sakaling LAC session journal naman ang maaari ninyong ihanda dahil hindi kayo naka-acquire ng minutes of LAC, narito naman ang sample DepEd-based format ng LAC reflection journal. Dito ay susundan natin ang mga bahagi ng reflection journal template na ito at ito na ang pwede nating isubmit as MOV. At kung interesado kayo sa mga LAC session materials and LAC session PowerPoint na aligned sa ating mga PPST indicators, pwede rin kayong mag-message sa aking FB page na Taking Teacher dahil meron po akong LAC session guides na available for you. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ikalawang NCOI, ang Objective 11 or PPST 5.2.2. Ito ang Monitored and Evaluated Learner Progress and Achievement using Learner Attainment Data. Sa objective na to, isa lang ang criteria, quality, pero medyo mabigat dahil para makakuha ng outstanding na rating, kailangan ng implemented na intervention plan based on learner attainment data as evidenced by MOV4. Ang MOV4 ay Report on Remedial and Intervention Program. Ito yung tulad ng mga reading program, math remedial program, and other intervention or remedial programs na ginagawa sa iba't ibang subject areas. Papakita ko mamaya ang mga sample na available.
Dito naman sa VS na rating, ang kailangan naman ay MOV3 or ang Remedial and Intervention Program Plan. So halos parehas lang din na kailangan mong gumawa ng paperworks. Ang pagkakaiba lang, plan itong MOV3 at ang MOV4 naman ay accomplishment. So mas maganda dun ka na lang sa MOV4, di po ba? Lalo na kung talagang implemented mo naman at hindi mo lang nagawa ng paperworks. Pwedeng magawa niya ng mas madaling paraan kung aligned ang program mo sa mga available templates natin sa PMS product. Narito ang sample na sinasabi sa needed MOV. Ito ang sample accomplishment report sa reading kung saan nakabase ito sa work plan format ng DepEd. Mayroon din tayong intervention plan. Naka-present tense format ito dahil yun naman ang basic requirement ng work plan. Present tense sa plan and then past tense sa accomplishment report. Idadagdag na lamang ang impact of the program sa accomplishment report. Kailangan nating may mga ganito dahil kung test result analysis lamang ang meron tayo, ay satisfactory lamang ang rating natin. Although meron din po akong sample ng test results and analysis, pati na ang list mastered competency report sa ating product guide. Ang mga product guide po pala na pinapa-avail ko sa inyo ay hindi para magawan kayo ng report na peke, kundi dahil alam kong maraming nag-i-implement ng remedial program pero kulang lamang po sa papel since madami nga po tayong trabaho. Kung hindi po kayo nag-implement ng intervention program, huwag po kayo basta-basta magsasubmit ng report. I hope you understand my point. Dumako na tayo sa next objective, ang Objective 12 or PPST 5.4.2. Ito ang communicated promptly and clearly the learner's needs, progress, and achievement to key stakeholders including parents and guardians. Ito siguro ang masasabi kong medyo madali dahil siguradong ginagawa talaga natin ito palagi, lalo na kung ikaw ay advisor. Pero kahit non-advisor ka, I'm pretty sure nakikipag-coordinate ka pa rin sa mga parents, lalo na sa mga batang may problema sa kanilang grado or nagmi-misbehave sa klase. Kaya lamang medyo marami din ang hinahanap sa objective na to. Mayroong quality, efficiency, and timeliness na criteria. Dito tayo sa quality for outstanding, kung saan kailangan targeted sa MOV content ang communication with parents tungkol sa learner's needs, progress, and achievement at dapat may commitment and agreement. Sa outstanding efficiency naman, kailangan 4 ang MOVs na maipresenta from the given MOVs in the list. Tingnan natin mamaya ang mga MOVs. At sa timeliness, kailangan na across 4 quarters ang maipakita nating MOVs. Ibig sabihin, tig-4 na iba't ibang MOVs per quarter para mataas ang rating mo sa objective na to. Para naman sa VS, quality, kailangang solicited feedback ang laman ng communication with parents. Tapos sa efficiency, 3 na iba't ibang MOVs ang kailangan. At sa timeliness, across 4 quarters pa rin dapat ang mga MOVs. Tutukan naman na natin ang mga MOVs na pwedeng pagpilian para maipakita sa bawat quarter. Una, ay sample corrected test paper with parents or guardian's signature, date of receipt, and feedback. Kaya dapat sa baba ng inyong mga test papers, dati nang may nailagay na space ang mga parents para pirmahan at paglagyan ng short feedback. Ikalawa, narrative documentation or minutes of meetings with key stakeholders with PTA, SGC, SPT, CPC, etc. Pwede nga rito ang mga quarterly meetings natin with parents kung saan usually ang focus ay card day at giving of feedbacks tungkol sa mga behaviors ng mga bata. Ginagawa natin ito quarterly lalo na sa mga advisors. Narito ang sample minutes nito nakasali rin sa ating product. Dito nakalagay ang mga possible agenda during the meeting na aligned sa objective na to. May mga available minutes for each quarter sa ating PMS guide na pwede ninyong pagpilian as guide. May mga minutes for each quarter sa ating PMS guide na pwede ninyong guide sa paggawa ng minutes kung hindi pa kayo nakagawa ng tulad nito. Ikatlo naman ay report card with parents or guardian signature and feedback in all quarters supported by minutes of meeting. So dito, maliban sa napapirmahan ang report card ng bata, kailangan na umattend din ang mga parents
parents sa car day, parang partner na rin ito ng naunang MOV kanina. Sumunod naman ang communication log with key stakeholders, with parents or guardians, co-teacher, LGU, etc. using various modalities. Pwedeng ito ay isang parang simple logbook ng mga parents na pinapapunta natin sa school lalo na kung may nakita tayong problema sa behavior ng mga bata o sila ay kasali sa mga at-risk learners kaya natin sila ipinatawag. Dito kasi ay nagkakaroon usually ng agreement ang teachers and parents kung ano ang dapat gawin sa mga batang may ganitong problema. Pwede ding conversation through online modalities. Panghuli, narito ay others, please specify and provide annotations. So dito, maaaring iba't ibang proof of communication with parents or guardians tungkol sa mga learners ang pwede nating ilagay. Meron akong mga suggestions na pwede dito. Halimbawa ay chat conversation with parents habang ikaw ay nagfi-feedback. Pwede ring proof of home visitation tulad ng accomplish home visitation form. Ito pala yung DepEd template ng home visitation na pwede ninyong gamitin tuwing bibisita sa ating mga parents para makausap sila tungkol sa kanilang mga anak. Pwede ring communication letter na ipinapatawag ang parent para sa isang conference regarding sa learner na may confirmation slip na katulad nitong ating sample. Ito ang sample letter with confirmation slip na kasali sa ating product. Dito rin sa others, may advice ko na i-include ang individual learning plan as MOV dahil dito nakalagay ang mga learners' needs and intervention na naibigay sa kanila. Ito yung sample ng DepEd template ng individual learning plan. Paano ko nasabing pwede ito? Dahil kung titingnan natin sa mga MOVs ng mga master teachers patungkol sa objective nila na aligned din sa objective ng mga teachers ay nandito ang individualized learning plan signed by learner, parents, and corresponding evidence of improvement. Nandito po sa list ng kanilang MOV ito. Kaya sure ako na pwede ring MOV ito ng mga teachers. Aside from what I have mentioned, may mga pagkakataon ding hindi tayo nakapag-prepare ng mga forms at picture lang ang meron. Pwede po ang mga ito as long as we can reason out its content sa ating mga captions and annotations. Kailangan kasi sa mga other MOVs ay lagyan ng annotation para clear ang naging purpose ng communication with parents about the learners. Sa mga ibang MOVs sa itaas ng list na ito, walang nabanggit na kailangan nating gawan ng annotation. Marami palang nagtatanong sa akin kung kailangan pa ng annotations katulad last school year, pero based sa PMS tool na ito, wala pong mga annotations na binabanggit na kailangang ilagay. Dito lang po sa bahaging ito meron. At may isa pa mamaya doon sa lesson plan. Makikita natin soon. Dito lang sa others, merong nakalagay na kailangan ng annotation at sa susunod na objective ay kailangan natin ng annotation din. Dito na tayo sa next NCOI, ang Objective 13 or PPST 7.1.2. Ito ang Applied a Personal Philosophy of Teaching that is learner-centered. Sa objective na ito, ang criteria lamang ay quality kung saan kailangan umanong na i-demonstrate ng teacher ang learner-centered teaching philosophy. Ang MOV na kailangan ay kahit alin sa mga sumusunod: lesson plan, activity sheet, visual aids, assessment materials, and others. Specify. Dito ay mayroon akong sample lesson plan kung saan annotated na ang learner-centered teaching philosophy dahil kung titingnan natin, tinarget ko sa DLP na ito ang mga principles ng learner-centered teaching practices. Kung gusto ninyong matutunan palalo ang philosophy na ito, meron akong nauna ng video tungkol dito para alam ninyo kung applicable ba ang lesson plan ninyo sa objective na to para lagyan na lamang ninyo ng annotation at makakakuha na kayo ng outstanding na rating. Kailangan lang na ang DLP na i-present ninyo para dito ay implemented, kaya naman may signature dapat ang inyong mga rater or school head sa ibaba ng inyong mga lesson plan. At last, dito na tayo sa last objective, ang Objective 14, ang PPST 7.5.2. Set professional development goals based on the PPST. May tatlong criteria tayo.
quality, efficiency, and timeliness. Dito sa outstanding quality, kailangan daw ay na-update natin ang ating IPCRF development plan from phase 2. Ito yung dapat na implement nga natin yung development plan content natin last school year. For outstanding efficiency, kailangan ay maibigay natin lahat ang mga MOVs na nandito sa MOV list. At para sa outstanding timeliness, kailangan daw ay on time ang ating pag-accomplish ng mga forms na ito. Sa VS naman, sa quality, kailangan daw na-accomplish ang mid-year review form at sa VS efficiency ay 3 MOVs naman ang kailangang maipakita. Sa mga nandito na MOVs, don't worry dahil ang number 1 na certification from the ICT Coordinator for ESAT, automated na ang certificate na ito dito sa ESAT file from DepEd. Ito naman ang number 2, ito yung ating IPCRF development plan na galing sa last school year IPCRF. Tapos ang number 3, i-accomplish lang natin ang mid-year review form na ito with our MT at automated na rin po ang binigay ng DepEd sa atin. Lastly, sa number 4, updated IPCRF development plan from phase 2. Ito nga yung sinasabi ko na development plan last year na kailangan na implement natin para mailagay natin na updated nga siya. Sa madaling salita, kailangan ang mga intervention plans na nailagay sa ating development plan ay na-implement natin o na-attain sa half school year na. At bago nga tayo magtapos, ito pala yung nadagdag na MOV para sa ating mga teachers 4 to 7. Dito tayo sa objective 8 ng ating teachers 4 to 7, kung saan sa teachers 1 to 3 ay sapat na ang minutes of LAC session para maka-outstanding. Dito ay hindi po dahil required ang MOV na action plan for enriching the teaching practice based on the teacher and learner. Ibig sabihin, kailangan mayroong action plan na naihanda ang isang proficient teacher na plano para ma-improve ang teaching and learning implementation based sa inattendan niyang LAC session or collegial discussions. Sa ngayon, wala pa po tayong strict guidelines kung kailan ang schedule ng submission ng ating IPCRF, ngunit ang ine-expect po nating submission ay before the opening of classes on the next school year. Kaya naman, makakabuti sigurong i-ready na natin bago magbakasyon para kapag nag-call na sila ng submission after ng ating vacation ay madali na lang nating ihanda o tapusin ang lahat para hindi na po tayo ma-hassle pa later on. Kasi pag nagbakasyon tayo, maaaring nawaglit na natin ang ibang mga papel or documents at mahihirapan na naman tayo sa pag-collect or pag-compile sa mga ito. At ito na nga po ang mga MOVs na kinakailangang ihanda para sa mga NCOIs para makakuha tayo ng mataas na rating. Para mayroon kayong clear na basis for all the things discussed here, mas makakabuting i-print natin itong PMES tool dahil ito ang pinaka-guide natin sa mga MOVs at criteria. Last reminder po, based from the memo, nakalagay dito na submission of physical portfolio is not required. Ngunit nakasaad dito na kailangan pa rin ng personal records of accomplishments related to the NCOIs. At sa COIs naman, hindi na daw kailangang 9 copies ang printed copy ng mga COT dahil lang 9 ang ating objectives. I-print na lang po ng minsanan ang 2 COT at sapat na yon para sa 9 objectives. Dumako naman tayo sa aking advice patungkol sa portfolyong nabanggit dito. Sa kabila naman ng nabanggit dito, ina-advise ko pa rin na kahit hindi na required ang portfolio, maganda pa rin na in portfolio form ang ating compilation ng mga documents dahil kakailanganin pa rin naman natin ang mga ito for promotion. At mas maayos din kung katulad ng dati ay nakaayos ang ating mga files by objective. Kaya sa ating PMES Guide product, mayroon pa rin tayong portfolio template in case na gusto ninyong gumamit nito. Meron po akong iba't ibang kulay na available na pwede ninyong pagpilian para sa PMES portfolio template. At sa mga mag-a-avail or nag-avail na ng PMES products, ipinapaalam ko lamang po na naglagay ako ng watermark sa aking mga files dahil marami po ang mga scammers and other sellers na nagnanakaw ng ating mga files. Kaya upang maiwasan ang plagiarism ay may watermark na po tayo ngayon. Ngunit once na gagamitin ninyo ang mga files, pwede ninyong i-remove ang watermarks dito sa design.
Pindutin ang watermark button at choose remove watermark. Remember na availing our products doesn't mean pwede na pong ibenta or ipamigay ang product sa ibang mga teachers. This is for your personal consumption only. Salamat sa pagtangkilik sa ating mga guides. At dito na po nagtatapos ang video na to. Sana well-guided na kayo sa pag-prepare ng inyong PMES documents for IPCRF review and evaluation, lalong-lalo na po sa mga teachers. Abangan po natin ang aking video para naman po sa mga Master Teachers PMES Guide. Kaya naman para lagi kayong updated sa aking mga new uploads, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated. Palike naman po ang video na to, mag-comment sa ibaba at share this video to your teacher friends. Maraming salamat! Happy Teching Day! Alam!